tayo sandali. No? Kung yung maalaala po yung ating ebanghelyo noong isang linggo, nagbigay si Jesus ng paanyaya. At ano yung kanyang paanyaya? Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. At paano ba nagwakas po yung ating ebanghelyo nung isang linggo? Ang sabi ni Jesus, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yun po yung ending ng ating ebanghelyo nung isang linggo. At ang sabi natin, minsan inaakala natin tayo ay laging nasa itaas. Alam po nyo, nung kami po ay nasa college pa lamang sa loob ng seminaryo, ay meron kaming subject na Latin. At every week ay meron po kaming quiz, no, sa aming professor sa Latin na isang Belgian CICM, si Father Tem Marvelde. At kapag siya ay magbibigay ng quiz, 1 or 2 days after, ibibigay na kaagad yung result ng quiz in front of the class. Babanggitin niya yung aming pangalan, pati po yung aming grade or yung aming score. Hindi namin makakalimutan bilang mga makakaklase, isang araw, pagkatapos po ng quiz, meron siyang binanggit na mga pangalan. Ang sabi niya ay De Leon 97. Nung ito'y narinig ni De Leon, siya'y tumingin sa kanyang paligid at nakangiti kasi 97. Ang sabi ng aming professor, De La Cruz, 98. Siya'y tumingin din sa kanyang paligid at palagang pumapalakpak yung kanyang tenga kasi mataas yung kanyang grade. And then ang sabi niya, Flores, 96. Siya din ay tumingin sa paligid at parang nagmamataas. And then pagkatapos ang sabi ng aming professor, the rest 100. No? The rest 100. Nung yaan ay narinig namin, lahat kami ay nagtawanan. Bakit? Kasi akala nung ilan, sila na yung pinakamataas. Pero iilan lang pala sa klase ang hindi naka-perfect score sa quiz na yun. Mga kabatid, yan po yung hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat si Jesus ay inimbitahan ng isang pinuno ng mga Pariseyo. Pero ano ang sabi dito? Binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Binabantayan nilang mabuti ang kilos ni Jesus. Pero mga kabatid, ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Akala ng mga tao, sila lamang ang nagbabantay kay Jesus. Pero sa isang banda, hindi nila inaakala, sila din ay pinagmamatyagan ni Jesus. Sila din ay binabantayan ni Jesus. Siguro magandang paalaala yan sa atin. No, kasi may mga pakakataon, tayo ay laging nakatingin sa ating kapwa. At may mga pakakataon ating binabantayan ang kilos, ang pag-uugali ng bawat isa. Pero ano po yung hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon? Huwag nating bantayan ang ibang tao. Huwag nating tignan ang ginagawa ng iba. Kung hindi ating tutukan mismo yung ating mga sarili at ating pansinin, kamusta ba mismo yung ating pag-uugali? Sapagkat ang napansin dyan ni Jesus ay yung mga taong inimbitahan, kanilang pinipili ang mga piling upuan. Kanilang laging pinipili yung mga piling upuan. Alam po natin na sa panahon ngayon, ating laging naririnig yung katagana, you deserve it. You deserve it. At madalas, yaan ay pumapasok sa ating isipan. Kaya nga, kapag ating hindi natanggap, yung pakiramdam natin ay talagang para at dapat sa atin, tayo ay nagtatampo, tayo ay nagagalit, tayo ay nagre-react. Bakit dito lamang ako inilagay? Bakit yan lamang ang ibinigay sa akin? Bakit siya ang inyong pinili at hindi ako? Pero mga kabatid, yan ang punto po ng ating ebanghelyo sa ngayon. Kasi baka may mga pakakataon, napakataas ng ating tingin sa ating mga sarili. Pero baka hindi naman talaga yun ang totoo at tunay na tayo.
Kaya nga halimbawa kapag mayroong mga nagva-viral sa internet na lugar, pagkain, o kaya mga bilihin, minsan pinupuntahan niyaan, talagang dinadayo. Pero kapag ating natikman, nakain yung mga bagay na yun, minsan ano ang sinasabi natin? Hindi naman pala ganoon kaganda, hindi naman pala ganoon kasarap, wala naman pala talagang kwenta, overrated lamang. Tingin ko minsan, yan din ang problema sa atin. Minsan, overrated yung ating tingin sa ating mga sarili. Minsan, overrated yung ating pagtingin sa ating mga kakayanan at sa ating posisyon sa lipunan. Kaya nga ano ang sinasabi diyan ni Jesus, siya yung nagbigay ng payo. Ang sabi diyan ay, kapag inanyayahan ka ni numan sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. Di ko maganda po yung bahaging yun. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. Yung pong katagang yun, kaysa iyo. Magandang ating tingnan, ano ba yung ating nararamdaman kapag ating naririnig yung kataga na kaysa iyo. May mas magaling kaysa iyo. May mas matalino kaysa iyo. May mas karapat-dapat kaysa iyo. May mas masipag kaysa iyo. May mas banal kaysa iyo. Kasi baka sa ating ebanghelyo, ano ang sinasabi diyan? Baka sobrang taas ng ating tingin sa ating mga sarili kaysa sa ating kapwa, pero hindi naman talaga yun ang tingin ng Panginoon sa atin. Kaya nga ano yung sinasabi ng ating ebanghelyo? Una, tandaan natin, hindi tayo ang nag-anyaya. Hindi tayo ang merong kasalan. Hindi tayo ang merong salo-salo. Tayo ay inimbitahan lamang. Parang yan ang unang paalaala po ng ating ebanghelyo sa atin. Huwag nating pangungunahan yung mismong nag-imbita. Huwag nating pangungunahan kung saan tayo uupo kahit hindi naman talaga tayo ang nagmamay-ari ng tahanan. Kaya nga halimbawa sa mga restaurant, ano ang laging sinasabi sa atin? Please wait to be seated. Na bakit? Kasi baka agad-agad tayo ay papasok, uupo sa gusto natin. Pero ang tanong, yun ba talaga ang para sa atin? Yung ba talaga ang nakalaan sa atin? Yun maaaring ang gusto natin. Pero ang tanong, yun ba ang gusto ng Panginoon para sa atin? Yun ba ang gusto ng may-ari ng tahanan para sa atin? Pero pangalawa, tandaan din natin, merong plano yung may-ari mismo ng bahay. Merong plano mismo yung merong kasalan. Kasi baka may mga pakakataon, ang parang kinikilos natin, tayo ang nagpapatakbo ng salo-salo. Tayo ang nagpapatakbo ng kasalan. Sa ating umiikot ang lahat ng bagay. Pero anong sinasabi diyan ng ating ebanghelyo? Wala tayong kalayaan sa magiging programa po ng salo-salo at ng kasalan. Kasi tayong lahat ay naimbitahan lamang. Kaya maganda po yung payo diyan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Yun po yung simbolong yun, pinakaabang upuan. Sapagkat ito po yung punto ng ating mga pagbasa ngayon, yung kahalagahan ng kababaang loob, yung humility. Kaya nga, yung humility ang magpapaalaala sa atin na ang lahat ay biyaya galing sa Diyos. Wala sino man sa atin ang karapat-dapat sa lahat ng mga bagay na ito. Kasi kapag ang ating laging iniisip, karapat-dapat, dapat diyan ako nakaupo at hindi ikaw. Kung ating iniisip ay karapat-dapat, kapag tayo ay hindi sinuklian sa ating kabutihang loob, tayo ay sasama ang loob. Kaya nga ang sinasabi diyan ni Jesus, kapag ikaw ay nag-anyaya, huwag niyong mga taong makababalik sa iyo ng kabutihan ang aanyayahan mo. Bakit? Kasi minsan iniisip natin, dapat lamang imbitahan ako kasi inimbitahan ko rin siya. Dapat lamang gawan ako ng kabutihan kasi ginawan ko rin siya naman ng kabutihan. Pero maganda po yung ending ng ating ebanghelyo. Ang sabi diyan,
hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. No? Mapalad tayo hindi dahil binigay sa atin ng pinakapiling upuan. Mapalad tayo hindi dahil tayo ay nagantihan ng mga taong ginawa natin ng kabutihan. Ang sabi diyan ni Jesus, gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Yan po yung punto ng ating mga pagbasa ngayon. Hindi kinakailangan laging nauuna. Hindi kinakailangan laging napapansin ng ating kapwa. Kasi ang pinakamahalaga, ano yung tingin ng Panginoon at ano ang igaganti ng Panginoon sa atin. Dati misa akong nabasang kwento, meron daw isang professor, tinanong niya yung kanyang mga estudyante. Ang sabi niya, kayo ba'y nakapunta na ng bukid? Iilan lamang yung mga batang nakapunta ng bukid. Ang sabi ng professor, kapag kayo ay nakapunta ng bukid, pansinin ninyo na yung mga trigo, yung ilan doon nakatayo, yung ibang mga trigo nakayuko. Ang tanong ng professor, ano ang pinakaiba nung nakatayo na trigo at nakayuko na trigo? Walang makasagot na estudyante. Pero ano ang sabi ng professor? Kapag inyong nilapitan ang mga trigong yun, yung nakatayo ay yung trigong walang laman, kaya nakatayo. Pero yung trigong nakayuko, yun ang trigong merong laman. Mga kapatid, yan ang paalaala sa atin. Yung kasabihan nga natin, ang lata ay maingay kapag walang laman. Pero kapag yung tao ay merong laman, siya ay tahimik at hindi nagmamayabang. Merong isang paring Jesuita, ang pangalan niya si Father Daniel Lord. Meron siyang magandang prayer about humility. Ang sabi ng kanyang prayer is this, Lord, let me have too deep a sense of humor to be proud. Kasi minsan daw, we take ourselves too seriously. Parang kaunting bagay lamang kinagagalit kaagad natin. Bakit? Kasi pakiramdam natin, we don't deserve it. Ang sabi niya, let me know my absurdity before I act absurdly. Kasi lahat daw tayo mayroong absurdity sa ating buhay. Meron tayong mga kinikilos minsan na hindi maayos. Pero minsan ang ating pinapansin ay yung ayaw natin sa ating kapwa, pero hindi yung ating mismong kahinaan. Pero ang sabi ng kanyang ending sa prayer, let me realize that when I am humble, I am most human. Kapag tayo daw ay mapagkumbaba, dun tayo talagang mas nagiging tao. Most truthful and most worthy of your serious consideration. Kasi bilang mga tao, wala sa ating perpekto. Lahat tayo merong kahinaan at merong kapintasan. Ang problema nga lamang minsan, overrated yung ating tingin sa ating mga sarili. Merong isang santa, si Saint Elizabeth Ann Seton. Siya po yung patron ng private schools. Ang sabi ni Saint Elizabeth Ann Seton, the gate of heaven is very low. Only the humble can enter it. The gate of heaven is very low. Only the humble can enter it. Mga kapatid, malinaw, ang langit, hindi lamang makipot ang pintuan. Ang langit, mababa ang pintuan. At ang nakakapasok lamang ay yung mga taong mapagkumbaba. Amen.